knows a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church she knows, light of the city. The church she knows, strengthens the weak. The church she knows is strong and mighty, as He is, so are we. Magandang umaga po mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ay tayo po ay nasa special na worship service na naman, kung saan ay patuloy na ginaganap ang ating live worship service through online worship service. So kung tayo po ay handa na ay buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng ikalawang mga hari, chapter 5 verse 1 to 8. Sundan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayon. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 8, Dito po ang sinasabi. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo ng labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad niya si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anong sulat? Mahal na Haring Joram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami.
Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos na makapanalangin sa lahat, ngayon po ay lumalapit kami sa iyo. Taglay ang aming pananampalataya, Panginoon, na aming dalangin ay ikaw po ang manguna sa pag-aaral ng salita ngayon, O God. Lord, inyo pong patnubayan ng bawat isa sa amin, ang mga kapatid, Panginoon, na tumutunghay dito po sa online worship service, O God. Tunay po, Ama, na sinasamo namin na ikaw po ang mahusap, ikaw po ang manguna. Gamitin mo po akong instrumento, Panginoon, upang i-deliver, Panginoon, ng mensahe mo para sa iyong mga anak, O God. Kaya kami po ay lumalapit na nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang Diyos na mangunguna sa gawain ito. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kaalaman, Panginoon, upang makita namin ang mensahe mo sa araw nito, God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan po, Ama, ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ang ating pag-aaralan po, mga kapatid, ay may pamagat na God's way versus man's way. So, ang paraan ng Diyos laban sa paraan ng tao. Yan po ang ating pag-aaralan. Alam po ito ay hindi na bago sa atin, no? Ito ay madalas na pag-aaral natin. Madalas din itong naririnig sa radyo, no? Sa DCIS, dinidiscuss din to, no? Pero muli ay tingnan natin, pag-aaralan natin muli. Ngayon ay pag-aaralan natin ng isang tao sa Biblia, no? Si Naaman, at kung paano siya tinugon ng Diyos sa kanyang problema sa paraang salungat sa kanyang inaasahan. So una, tingnan natin, mga kapatid, sino si Naaman? Okay, sino si Naaman? Sa verse 1 ay ganito ang sinasabi, ano? Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya lagi matagumpay ang Syria, no? Ngunit siya ay ketongin, siya ay si Naaman. Okay, so makita natin ito sa verse 1, ang description sa kanya ay pinuno ng hukbo ng Syria, no? Kung sa atin ngayon, kung tutumbasan natin, ay isa sa mga general yan, mataas ang tungkulin. So, sinabi niya na labis na kinalulugdan ng hari, matapang, no? Matagumpay. So, ibig sabihin sa mga labanan na kanyang sinusuong, palaging panalo po yan. Kaya siya ay bantog, siya ay sikat na sikat. Siya ay palagi nagtatagumpay, at ang sabi dito ay pinapatnubayan siya ni Yahweh, no? Ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Subalit may isa siyang problema. Sinasabi din dito na siya ay may ketong. Yan ang isang problema. So matagumpay siya, matapang, pinapatubayan siya ni Yahweh. Pero may isang problema siya. Siya ay ketongin. At sa binasa natin kanina, may minsan nakabihag ng babaeng Israelita ang Syria. So nung sila'y nando sa labanan, mayroon silang nabihag na isang babaeng Israelita. At ito ay ginawang katulong ng asawa ni Naaman. Okay, so makita natin na si Naaman ay sobra talagang kinalulugdan ng hari, no? Yung nabihag nilang babaeng Israelita sa harip na sa palasyo o sa hari maglingkod ay kay kay Naaman. Tingnan niyo po. At ito tinitingnan ko nga, ito ay pagkilos ng Diyos.
sapagkat sa pamamagitan ng babaeng Israelitang ito ay nalaman ni Naaman at ng asawa ni Naaman, nalaman na mayroong propeta sa Israel na kayang pagalingin yung sakit nitong si Naaman, ano. So itong asawa ni Naaman ay sinabi niya kay Naaman na mayroong propeta sa Israel na pwedeng magpagaling sa kanya. So nang malaman nito ni Naaman, siya ay nagpaalam sa hari upang magpagamot sa Israel. Kaya makita natin doon sa ating binasa kanina, no, pinayagan siya ng hari at binigyan pa ng sulat sa hari ng Israel. So kung ating bibigatin ay meron siyang dala-dalang letter of recommendation, no, galing doon sa hari ng Syria. Tingnan niyo po, may basbas ng hari. Sobra talaga siyang kinagigiliwan ng hari, ano. So hindi lang siya basta pinayagan, meron pa siyang dala-dalang letter of recommendation, sulat, naka-address dun sa hari ng Israel. Kung ating mababasa rin, no, sa verse 5, ay hindi lang basta sulat yung dala ni Naaman, mga kapatid. Meron siyang dalang handog o meron siyang regalong dala. At nakita natin na sinasabi dito sa verse 5, no, ang kanyang dalang handog o regalo ay sinasabi dito 30,000 pieces of silver, 6,000 pieces of gold, and 10 magagarang kasuotan. So, nakita natin sa verse 5 and 6. Kung ating titingnan, mga kapatid, hindi po ordinaryong regalo to. So kung ating titingnan ang value nito, mga kapatid, ay isang malaking kayamanan ito. Can you imagine 30,000 pieces of silver? Sa panahon natin, magkano ngayon yan? Meron pang 6,000 pieces of gold. Kung ating hahalagahan yung, mga kapatid, napakalaking halaga po niyan. Nung panahon noon at kung yung panahon natin ngayon, 2021, ito ay sinulat, itong aklat ng mga hari, itong sinulat ito nung panahong nasa kalagitnaan ng 900 BC. Okay? So kung ating dadagdag yung taon natin ngayon, year 2021, at yung 900 BC ay tinatayang kulang-kulang 3,000 taon na nakakaraan. Can you imagine, mga kapatid, kung ating binibigyan lang natin ng yung value, tinataya natin. Hindi basta-basta yung dala-dala niyang regalo, mga kapatid, no? 30,000 pieces of silver, 6,000 pieces of gold, 10 magagarang kasuotan. So isang malaking kayamanan yung dala-dala po, no? Ganyang kalakas sa hari itong si Naaman. So nagpunta si Naaman doon sa hari, sa hari ng Israel. At nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, ay anong ginawa ng hari? Ni Haring Joram, mga kapatid, anong ginawa? Ginahak niya yung kanyang damit, no? Ginahak, sabihin ay pinulit niya yung kanyang damit. Ang mababasa natin, no? Sa verse 7, doon nakalagay yan. Ginahak niya, pinulit niya yung kanyang damit. Ang sabi, ako ba'y Diyos? Sabi niya gano'n. Diyos ba ako? Ako ba'y may kakayang magpagaling at may kakayang pumatay? Sabi niya gano'n. Ako ba'y may karapatang, may kakayang bumuhay? Ganyan, sinasabi ng hari ng Israel. Bakit sa akin nila ito inilapit? At ang sabi pa ng hari, ni Haring Joram, sabi niya, baka umiisip lang ng dahilan ang hari ng Syria para ako ay kanyang digmain. So alam naman natin, mga kapatid, nung panahon iyon ay napakalakas ng bansang Syria. Katunayan ay lahat ng labanan na sinusuong nitong si Naaman ay palagi silang nananalo, no?
Kaya itong malaking problema ng Israel, no? Ng hari, particularly si Haring Joram. So, dito papasok si Eliseo o si Elisha, no? Elisha to the rescue. Okay. So, nung malaman ni Eliseo, ang nangyari dito, nung malaman ni Eliseo na may napuntang kikawin na general doon kay Haring Joram, ay pinasabi niya na, "Mahal hari, bakit niyo ginagahakan yung damit? Sa akin yung papuntahin si Naaman upang malaman nila na may propeta dito sa Israel." So yun, no? Kumbaga nabunutan ng problema, nabunutan ng tinik si Haring Joram. Hindi po biro-biro problema, mga kapatid. Akalain ninyo na may dalang sulat. Kahit sa ating mangyayari, mabigat po yun. May dalang sulat tapos sasabihin mo, pagalingin mo yung lingkod ko na ito. No? So, nabunutan ng tinik si Haring Joram at ang ginawa ni Naaman, sinama niya ang kanyang mga kawal, pumunta sila sa Samaria, doon sa kinaroroonan ni Eliseo, ng Elisha. Now, paano hinandle ni Elisha ang problema ni Naaman? So, makita natin, the healing, no? Sa verses 8 to 14, ay dyan natin makikita. Tingnan nga, basahin nga natin, verses 8. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit niyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi niya ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin ito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Verse 10. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at mananauli sa dati ng inyong katawan, gagaling ang iyong ketong." Verse 11. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. No? Sinabi niya, "Akala ko ba na may sasalubungin niya ako?" Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. So, verse 13. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang itinagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Okay, so makita natin dito. Nakita natin mga kapatid, nung tagpo na pumunta si Naaman kaya Eliseo o kay Elisha, yung propeta, ay anong expectation ni Naaman? May expectation si Naaman kung paano siya gagawin. Hello po mga kapatid. Expectation na sasalubungin siya ni Elisha, tatayo ito at ipapatong yung kanyang kamay, no? At tatawag sa Diyos niya si Yahweh at hihilingin na pagalingin siya sa kanyang ketong. Yan ang kanyang expectation. O yan yung inaasahan niya. Ayan yung kanyang iniisip na gagawin ni Eliseo. Pero hindi ganyan ang nangyari mga kapatid.
ano ang nangyari? Sa verse 9, doon natin makikita na actually hindi siya pinakiharapan ni Eliseo. Ang ginawa ay pinutusan yung kanyang alalay na ipinasabi lang, sabi nga nun, pinunong na Aman, ipinasasabi po ni Eliseo, yung propeta, na gagaling daw po kayo, pumunta kayo sa Jordan River, lumubog kayo ng 7 beses at gagaling kayo ron. Ayan, so iyan ang actual talaga. Kaya ang nangyari ay hindi na gustuhan ni Naaman yung ganitong sitwasyon. So, ang sabi dito sa verse, makita natin mga kapatid sa verse 11, nang marinig ang sinabi ni Eliseo, ano sabi? Nagalit si Naaman at padabog na umalis. Tingnan po, nagalit. Tingnan po, nagalit. Hindi niya nagustuhan kasi hindi niya inaasahan niya. Nang inaasahan niya, sasalubungin siya ni Eliseo at tatayo siya, itataas niya ang kanyang kamay, papatungan siya ng kamay at ipapanalangin siya sa Diyos na si Yahweh, no? Para siya pagalingin. Iyon kanyang inaasahan. Pero hindi ganun na nangyari mga kapatid. No? Hindi siya talaga personal na hinarap ni Eliseo. Pinasabi lang na mahal na pinunong Naaman. Ang sabi po ng propeta ay lumubog kayo ng 7 times doon sa Jordan River at gagaling kayo. Ganun lang kasimple. Kaya galit na galit si Naaman, nagdadabog na siya umalis. So nakita niyo po mga kapatid, no? Yung unang-una, yung attitude ni Naaman hindi maganda. So ang nakita ko rito, unang-unang problema ni Naaman mga kapatid, pride, no? Yun ang unang-una. Yun ang unang-una niyang sakit, yung pride. At alam niya ng propeta, kaya nga niya hindi pinakiharapan. So bakit ganon? Dahil nga itong si Naaman mga kapatid, yung titingnan natin, si Naaman ay isang matagumpay na soldier, no? Kawal, general, pinuno, na sa bawat puntahan niyang gera ay panalo siya. Bawat puntahan niyang labanan ay siya ay nagtatagumpay. Kaya sa kanyang tingin sa kanyang sarili, mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, no? Dahil sa kanyang mga tagumpay, dahil sa kanyang kabantugan, sa kanyang kasikatan, at dahil nga sa malakas siya doon sa hari ng Syria, ay mayroon siyang tinatawag na pride. Sa kanyang pananaw, dapat ay yung VIP treatment, ayan mga kapatid, yan ang tamang term, yung VIP treatment na inaasahan niya, hindi niya nakuha, kaya galit na galit siya, no? So ito yung unang-una niyang problema, yung pride. Hindi niya nakuha yung inaasahan niyang treatment, na iniisip niya, general siya, papakitungon siya ng maayos, haharapin siya ng maayos, pero hindi ganon, kaya sa'y padabog na umalis. So kaya ang unang-una ko nakita dito mga kapatid ay yung pride din na Naaman, no? So sa atin, checkin natin sa ating buhay, kahit mga Kristiyano, baka may pride tayo, no? Hindi nalulugod ang Diyos diyan. Tingnan niyo si Naaman, kahit na matagumpay siya ay meron siyang gano'n na kaisipan. So tayo po, checkin natin, kasi hindi malulugod ang Diyos pag may pride. Pagka sa tingin natin ay yung treatment na gusto natin gawin sa atin, hindi natin na inaasahan natin ibigay ng ibang tao ay hindi natin nakuha, ay baka nagagalit din tayo. Pride po yun, no? Kaya checkin natin mga kapatid, baka dinidil din tayo ng Panginoon dito. So si Naaman ay dinil, no? Kaya dito ay dinil ng propeta. Kaya sabi dito, padabog na umalis si Naaman, galit na galit. Ganun ang nangyari. Kaya sabi niya, akala ko pa naman, sasalubungin niya ako, tatayo siya,
at ipapatong ang kanyang kamay at tatawagin niya ang Diyos niya at aking pagagalingin, hihilingin aking gumaling. So, yun ang unang hindi niya matanggap. Ano pa sabi niya, at doon pa sa Jordan River, doon pa niya ako gustong palubugin. Sabi niya gano'n, bakit hindi doon sa Ilog Abana? Bakit hindi doon sa Ilog Parpar? Ito yung mga malilinis at mga magagandang ilog dito sa Damasco, bakit doon sa maduming ilog sa Jordan River, bakit na doon ako palulubugin? Tingin ko, ayaw tanggapin ni Naaman. Sabi niya, mas mabilis akong gagaling kung doon ako sa Ilog Abana o doon sa Ilog Papa, doon ako lulubog. Mas gagaling ako doon. Kesa doon sa Jordan River na madumi. Okay? So, mga kapatid, kung makikita po natin, ito pa isang problema kay Naaman. Kino-compare niya yung lugar. Yung lugar kasi, Jordan River. Ang sabi niya ay madumi yun, no? Maburak, madumi. Yan. Kaya nga ayaw niyang lumubog doon. Sabi niya, lalo akong magkakasakitan, sabi ni Naaman. Hello po, mga kapatid. Hello po. Nandiyan ba po ba kayo? Sabi niya, ito yung, tingnan niyo po, no? Sa loob ni Naaman, isa akong jailer, tapos palulusungan mo ako sa ilog na madumi. Hindi ka tanggap sa akin yan. Sabi nga ni Naaman. No? So, ito po, nakita natin. Mas maganda at mas malinis ang Ilog Abana at Ilog Parpar kaysa sa Ilog Jordan. Kaya ayaw ni Naaman doon sa Jordan River. Ito yung tinatawag natin, mga kapatid, na man's way. No? Man's way versus God's way. Yung God's way ay lulubog siya ng 7 beses dito sa Jordan River, sa maduming ilog, no? Na ayaw ni Naaman. Pero sa kaisipan ni Naaman, ang paggaling niya sa pamamagitan ng takas ni Propeta Eliseo, yung kanyang kamay, papatungin siya ng kamay at papanalangin siya. Yun ang kanyang para siya gumaling yun ng pamamaraan. Yun yung una. Pangalawa, payag siyang lumubog ng 7 beses, hindi doon sa Jordan River, kundi doon sa mga kapatid, doon sa Ilog Abana o doon sa Ilog Parpar. No? Doon niya gustong paglublog ng 7 beses. So, kaya nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sa verse 13, mga kapatid, ay makita natin dito, tuloy natin ang pinag-aaralan natin. Sa verse 13, ay sinasabi, lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyong ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? So, makita natin sa verse 13, ay meron siyang mga katulong, palibas sa general, may mga katulong, may kaawal yan, meron pa siyang mga katulong. Meron siyang mga katulong na magsabi, nilapitan nila si Naaman. Sabi, Panginoon, ayan, alipin niya, sa Panginoon ang tawag nila kayo Naaman. Sabi niya, Panginoon, hindi po ba kahit na mahirap pa riyan ay gagawin ninyo para kayo gumaling? Ang sinabi lang po ng propeta ay dumubog kayo ng 7 beses sa Jordan River. Mahirap po ba yun? Ang mahalaga po'y gumaling kayo. Okay, so, ang ganda ng pinayo, no? Kaya nga ako na-bless din sa mga katulong ni Naaman, no? Ang ganda ng payo nila. Makita nila yung amo nilang si Naaman ay galit. Hinupa nila yung galit, no? Pinayuhan nila ng magandang payo. Kaya dito nga makita natin. At sa verse 14, sige, tuloy po natin. Verse 14 ang sabi, kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, tingnan niyo po, take note, ha? Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at luminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. At tingnan niyo po, hindi lang mas healing ang natanggap dito, yung balat niya kumilis katulad ng balat ng sanggol. No? So, sobra-sobra yung kagalingan na na-receive ni Naaman.
Hindi lang basta nauli yung yung balat niya. Singkinis ng balat ng sanggol. Karoon siya ng baby skin, no? Kaya, tingnan niyo po, inay dahil sa pagsunod. No? Sumunod siya doon sa sinasabi ng propeta. Yun yung kaparaanan ng Diyos. No? Na nangyari dahil sa pagsunod din na Aman. So, lesson lang dito mga kapatid, ay matuto tayong sumunod kung ano yung utos ng Panginoon. At dito nga sa verse natin, gusto kong balikan, di ba, nung may mga katulong siya na nagpayo. Ito yung yung turning point para makarating siya doon sa pamamaraan ng Diyos. Kung hindi dito, hindi matatama si Naaman. Ang sabi ng mga tauhan niya, ng mga katulong niya, Panginoon, hindi po ba't gagawin niyo kahit mahirap pa yan yung pinagawa ng propeta? Ang sabi lang po ng propeta, maglublob kayo ng 7 beses sa Jordan River. Bakit hindi niyo po gawin? Mang mahalaga po, gumaling kayo. Okay, so, ang ganda ng advice, no? Kaya dito mga kapatid, tingnan niyo po, nung marinig niya yung advice ng kanyang mga katulong, ay nag-isip-isip si Naaman. Okay, nag-isip-isip siya. Kaya dito makita natin na sa ating buhay, mangyari man minsan may mga sitwasyon na parang nagagalit tayo, puno-puno tayo ng emosyon. Mga kapatid, tingnan natin anong ginawa ni Naaman. Nag-isip-isip siya. Mga kapatid, ano po yung sitwasyon natin, mabigat, o mayroon tayong pinagdadaanan, mag-isip po tayong mabuti bago tayo magdesisyon, bago tayo kumilos. Kasi kapag ikaw ay galit, kapag ikaw ay under ng puno-puno ka ng emosyon, maaaring mamali ka doon sa desisyon mo. Kaya huwag muna kayong mag-decide. Dito nakita natin si Naaman, nag-isip-isip. Nag-isip siyang mabuti, no? Dahil doon sa payo ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga katulong. Okay, so yun ang makukuha ng ating lesson dyan, no? Lesson learned na mga kapatid. Mahalaga rin na pinakikinggan natin ang sinasabi ng iba. Kahit pa sila ay mas mababa sa atin ang kalagayan sa buhay, no? Halimbawa, minsan, pakinggan din natin ang sinasabi ng mga anak natin, no? Kung halimbawa tayong magulang, may suggestion minsan yung mga anak natin, pakinggan natin, baka tama sila. Huwag natin sabihin na, anak lang kita. Huwag mo akong papayuhan. Tingnan natin, baka tama yung payo nila. Kagaya nung dito sinaaman ng general, pero pinayuhan ng tamang payo ng kanyang mga katulong. No? Mahalaga po. Minsan, yung mga tauhan natin, kung meron tayong tauhan, boss tayo, may tauhan tayo, pakinggan din natin sinasabi nila. Baka mamaya tama sila. Okay? Tulad ng ginawa ng alalay ni Naaman. Tama yung suggestion nila at pinakinggan ni Naaman. Dapat nag-isip-isip si Naaman. So ano ginawa niya sa verse 14? Lumubog siya ng 7 beses doon sa Jordan River. At ano nangyari mga kapatid? Gumaling siya doon sa kanyang ketong. No? Hindi lang basta gumaling, nagkaroon siya ng putis na singkinis ng sanggol. Amen po. Nakaka-bless. So, yung mga lesson learned mga kapatid, no? Sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, lumapit tayo sa Diyos tulad ni Naaman. No? Okay, si Naaman pumunta, lumapit siya. Pero nung una nga, mali pa yung attitude ni Naaman, nagagalit pa. Why? Kasi hindi ganun yung inaasahan niya. Minsan ganun din tayo. Kapag tayo lumalapit sa salita ng Diyos at ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ay iba doon sa ating paniniwala, hindi katanggap sa atin, ano? Hello po. Ito yung tinatawag na God's way. Doon tayo mga kapatid. Kasi yun ang kaparaanan ng Diyos at doon tayo matututo o doon tayo gagaling o doon magkakaroon ng katugunan ng problema natin. So, yun po ang lesson learned dyan. Sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, lumapit tayo sa Diyos tulad ni Naaman. Ano ba yung sitwasyon natin ngayon?
ito, nasa lockdown pa rin tayo ng ano. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sitwasyon natin medyo mahirap, kaya tiis-tiis lang po muna tayo, patuloy na dagdagan pa natin yung panalangin kasi sa sitwasyon po natin ay yung nasa pandemya tayo, pero nung ano itong 2020 medyo magtatapos yung 2020, parang nag-a-adjust yung katawan natin pero parang nakakasurvive na siya. Pero nung 2021, pumasok itong taon, ano nangyari, nag-mutate yung virus. Ibig sabihin ay nag-upgrade siya. Kaya mas lumakas makahawa, mas madaming nahahawa at mas madaming namatay. No? Hindi ko alam kung napanood nyo sa balita yung mga kapatid Kaya mahalaga rin tinitingnan tayo, mapagbasid tayo sa balita. Alam niyo po ba doon sa bansang India? Hindi ko alam kung nakita niyo yung balita. Umabot sa record breaking sa history. Sa loob na isang araw, 332,000. Can you imagine, 332,000 nag-positive sa isang araw sa India. Pinalita ito, hindi ko alam kung nakita niyo. Kung makikita niyo mga kapatid, doon sa India, hindi na kaya i-cremate yung mga namamatay doon, napakadami po. Hindi kaya i-cremate. Pinakita ay doon lang sa park. No, doon, kaya nga ito yung mahalaga nanonood tayo ng balita. Hindi pa sa takutin tayo, kundi ano yung pag-iingat na gagawin natin. Yun yung Hindi po pwedeng sumugod tayo basa-basa sa gera ng alam natin na walang plano. Hindi po pwede yun. Kailangan planuhin. At kailangan alamin natin ang sitwasyon. So, 332,000 sa India. Can you imagine, sa isang araw, doon nag-positive. Pagkatapos, pinakita po mga kapatid, hindi ko alam sa kung nakita ninyo. Na doon sa park, doon lang sinisilaban yung mga hindi nag-cremate, hindi kaya nung i-cremate. Dahil sa sobrang dami nang namamatay sa kanila. Pinakita po doon lang, halos 1 metro lang ang pagitan. Nila tinatabunan lang ng makahawad, sisilaban yung mga patay. Ganun kadami yung patay doon sa India. Sinisilaban. At napakadaming casualty. Why? Bumagsik kasi. Kaya mga kapatid, kailangan natin iba yung pag-iingat at prayer. No? Yung sinasabi ng gobyerno, mahalaga po yun, yung paghugas ng kamay, social distancing, yung face mask, face shield, yung pagkain ng masustansya, pagtulog ng tama. Why? Kailangan natin why? Para tayo ay makaiwas diyan sa virus na yan. Huwag mo sabihin, Kristyano ako, susugurin ko yan, hindi ako tatabulan yan. Mga kapatid, mag-ingat po tayo, sinasabi ng Panginoon, mag-ingat tayo. Okay? Hindi po pwedeng baka wrong usage of promise ang natin na nagkatapang-tapangan tayo tapos pagdating doon baka sabihin ng Panginoon, sige tingnan ko akong yun nga, pag tinamaan ka ng virus, hindi po mo Kristyano ka, pwede mo nang gawin yung i-violate mo na yung health protocols. Hindi po pwede. Kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin na bayaan natin na ang katawan natin, bayaan natin maka-adjust dito sa bagong mutation ng virus. Kasi bumagsik siya itong mga panging virus. Pero sang-ayon sa pag-aaral, ang katawan natin, nag-a-adjust na naman siya. At pagka po naka-adjust yung katawan natin, doon natin kasi ang katawan po natin ay dinisign ng Panginoon. May mga antibodies yan. Dinisign niya ng Panginoon. Bayaan natin na mag-adjust siya. No? At sabi din ng mga doktor, ako nakikinig din sa DCIS, ang katawan natin, sinusubukan niya mag-adjust. Pinag-aaralan niya mag-adjust. Para kahit na itong nagkaroon ng mutation, yung nagkaroon ng variants, malabanan ng katawan natin. Pero kailangan po basic yung mag-take tayo ng vitamin C, no?
kumain tayo ng masustansyang pagkain, matulog tayo ng tama. Yan, yung health protocols, hugas ng kamay, face mask, face shield, social distancing, mahalaga po yan. Okay. So, yan ang sitwasyon natin. Mahirap, pero mayroon tinuturo ang Panginoon. Okay. So, nandiyan po ba kayo? We should obey God. Kung nakita natin mga lesson learned. Kung hindi sumunod si Naaman na lumubog ng 7 beses sa Jordan River, hindi sa gagaling. No? Okay, so, kaya gumaling si Naaman dahil sumunod siya. Although, labag sa kanyang kalooban. Kasi hindi yun ang kanyang hindi yun ang idea niya para siya gumaling. Pero, sumunod siya. At nakuha yung pagalingan. Mga kapatid, sumunod po tayo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kaya nakuha natin lesson. Ano pa? We should have faith in God at buo ang pagtitiwala natin sa Panginoon Diyos. Ano po ba? Buo ang ating pagtitiwala sa Panginoon na malalampasan natin ang virus na ito. Malalampasan natin. And basta iyan lang po natin magtiwala tayo sa Panginoon. Tiwala natin sa Kanya na tayo ingatan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At mababalik yung ating worship service na makapunta tayo sa templo ng Panginoon. Yun ang inaasahan natin. Okay, mag-pray po tayo sa Panginoon. Okay, so nasa conclusion na po tayo mga kapatid. Conclusion. Meron ako ilang mga katanungan dito. Una, how obedient we are to God? How obedient we are to God? Gaano ba tayo sumusunod sa Panginoon? Okay, so yun ang unang. Pangalawa, ano ang pinakamahirap kong sitwasyon ngayon at paano ko ito hinaharap? Kaya po yung mga questions na gusto kong iwanan sa atin. Pangatlo, kanino ako sumusunod? Sa pamamaraan ba ng tao o sa pamamaraan ng Diyos? Okay? So makita natin mga kapatid, paano naman natin malalaman yung pamamaraan ng Diyos? Basahin po natin ang kanyang salita. Doon tayo matututo sa pamamaraan ng malalaman natin yung kaparaanan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi po doon sa nakikita natin sa paligid, no? Hindi po yun. Kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, nakikita natin, basahin natin kanyang salita. So, yun po yung mga tanong, yung pamamaraan ng Diyos laban sa pamamaraan ng tao, yun ang pinag-aralan natin. Paano tayo sumusunod sa Panginoon? Ano ang pinakamahirap natin sitwasyon? At paano natin ito hinaharap? Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, anak, iingatan kita, sasamahan kita. Hindi po ba sinabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Amen, mga kapatid. Lumapit po tayo sa Panginoon, mag-pray tayo sa Panginoon. Malalampasan natin ang virus na ito. May tinuturo si Lord. Amen. Hindi natin alam kung kailan matatapos, pero ang isa lang panghawakan natin, God will deliver us. Amen. Di-deliver tayo. Ang Panginoon ng ating sanggalang, ang Panginoon ng ating buong. Mga kapatid, maghintay lang tayo ng right timing. Ang mga anak ng Diyos dapat may right timing. Yun lang man po At amen, hallelujah. So sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Sige po. Aming Ama Diyos sa mga Panginoon sa lahat, nagpapasalamat kami sa aming ginawang pag-aaral sa iyong salita sa pamagitan ng online worship service o God. Lord, tunay po na ikaw ang Diyos ng dakila, ikaw ang Diyos na mabuti, na sinabi mo, Panginoon, na patuloy na i-deliver mo yung mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lesson na natutunan namin kay Naaman. Panginoon, salamat po at meron siyang mga alalay, mga katulong na nagpayo sa kanya ng tamang payo, Panginoon. Although nung una ay bantulot siyang sumunod sapagat salungat yung kanyang inaasahan. Pero ba't nahuli sumunod din siya at
nakamit niya yung kagalingan na para sa kanyang karamdaman. Lord, lumalapit kami sa iyo. Ituro mo po sa amin yung totohanan ng pagsunod at paglapit sa iyo. Inihiling po namin at dinudulog po namin anuman po yung nakita mong pride sa amin. Katulad nung una mayroong pride si Naaman, Lord. Pero ito ay napagtagumpayan niya. Kaya madalangin namin, sinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili. Pawiin mo, tanggalin mo yung mga pride na nasa aming mga puso. At makita namin sa aming mga buhay Panginoon totohanan ng pagsunod. Totohanan na pagtitiwala sa iyo, God. Lord, nakita mo mabigat ang aming sitwasyon ngayon. Nasa ilalim kami ng pandemya, Panginoon. Lord, ang dalangin namin ay samahan mo yung mga anak, ingatan mo yung mga anak, i-cover mo po ng yung most precious blood upang sa Diyon ay maingatan kami laban sa coronavirus, O God. Lord, alam namin na laban mo ito, Panginoon. Sasamahan mo yung mga anak, Panginoon. Hindi mo pababayaan ang iyong mga anak, O God. Nagtitiwala kami sa iyo. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming buong at aming tanggulan, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, lumapit sa iyo at hindi mo itataboy. Yun po ang gagawin namin paglapit sa iyo, pagtitiwala sa iyo, higit sa lahat pagsunod sa iyo. Maraming salamat po, God, sa iyo po ang lahat ng kalulatan at kapurihan. At ito po ay aming samot dalangin sa pangalan po Ama ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po na mag-iingat tayo. Patuloy po na manalangin tayo sa Panginoon. At ang Lord po ang siyang mag-iingat sa bawat isa. God bless mo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In Jesus' name, amen.